Ito, these arguments represent Seventh-day Adventist attempts to interpret Hebrews. Okay? Number one, sabi nila, within the veil naman na binabanggit sa Hebrew, ay limitado yan sa first veil ng earthly sanctuary. Kasi meron daw dalawang veil o dalawang kortina ang sanctuary. At yan ngayon mababasa natin sa kanilang aklat mamaya. At pangalawa, ang argumentong ng ginagamit ng mga Adventist, mga scholars na Seventh-day Adventist para i-attempt na reinterpret nila ang Hebrews na si Christ ay diretso na umakyat sa langit, yung word na Greek na tahagya, na kung isalin ay sanctuary, holy place, most holy place, holy of holies, tahagya sa Greek yun na binabanggit sa Hebrew. So sabi nila, tahagya is a plural form, which is true, plural form siya, suggesting Christ entered a two-part sanctuary, thus performing a two-phase ministry sa heaven. Ayun. So, na-justify yung kanyang paniwala na in heaven, holy place, itong most holy place, at una siyang pumasok sa holy place. Kasi andun ang entrance sa holy place. Hindi pwedeng dumaan sa diretsyo, sa likod na, walang pinto sa likod ng most holy place. So, tahagya is a two-part sanctuary, sabi na, kasi plural siya. And lastly, number 3, Christ entered the most holy at his ascension, merely to dedicate the heavenly sanctuary. So, may nabasa ko niya, at yan ay isa sa mga sinusuportahan ng kanilang SDA commentary at itong book na binanggit natin kanina, na sabi ng ilang mga scholars nila, si Jesus Christ, nung umakyat sa langit, diretso siya sa most holy place, dedicate the heavenly sanctuary. Then after that, lumabas din siya sa holy place. Tsaka lang siya pumasok ulit noong October 22, 1844. Pero yan. Itong within the veil, anong verse po ang tinutukoy nito sa Hebrews? Yan po ay nasa Hebrews chapter 6, verse 19-20. Yan yung ating pinag-uusapan ngayon na within the veil, yung sabi nga, this hope we have as an anchor of the soul, a hope both sure and steadfast, and one which enters within the veil. So kung iisipin natin na hindi nabubuo ang Biblia at ito lang ang binabasa nung panahon na yon. So bali iniisip nila yung context ng mga nakikinig is that ang itinuturo ng Book of Hebrews si Jesus pumasok lang sa holy place. Parang gano'n. Kasi ang interpretation, kung susundin natin ang interpretation ng SDA is that hindi pa pumapasok si Jesus Christ sa presence ng Father. Kasi nandun lang siya sa holy place pa lang. So ganun ba po ang ng interpretation ng SDA? Okay. Ganun ang kanyang interpretation. Kasi nandito sila doon sa gamit na holy place No? Kasi yung word na holy place ay ginagamit din na sa Old Testament to translate tahagya sa Septuagint. Okay, so number 1 tayo. Does the phrase within the veil refer exclusively to the first veil of the earthly sanctuary? Yan kasi argument That is the first argument. In fact, yan ang sinasabi ng Seventh-day Adventist Commentary. Sabi ng Seventh-day Adventist Commentary, Volume 7, page 438. Although, maraming gumagamit niya, si William Branson, meron siyang book na In Defense of Faith. Yan ay defender din ng Adventist. Pero ito ginamit ko, SDA Commentary, kasi almost lahat meron ito. So they have to look on this. Sabi dito sa SDA Commentary, Paul, elsewhere in Hebrews, specifically describes the veil separating the holy from the most holy place as the second veil, chapter 9:3. Hence, when he speaks simply of the veil, chapter 6:19, he must refer to the veil at the door of the tabernacle. Further, inasmuch as the heavenly sanctuary and the sequence of its services was prefigured by the earthly, when Christ ascended prefigured by the earthly, when Christ ascended to heaven, he entered the holy place, the first apartment,
to begin the first phase of his heavenly ministry. Seventh-day Adventist Bible Commentary Volume, 7 page 438. Kasi nga naman, sa earthly sanctuary, doon sa Mosaic sanctuary noon sa Leviticus 16, papapasok ang high priest sa holy place nga naman kasi andun lang ang entrance. So, kinatwiran nila ito na si Jesus Christ, pumasok muna sa holy place at saka siya po ay tumuloy sa Most Holy noong October 22, 1844, di ba? Sabi ng SDA commentary at hanggang ngayon mababasa niyan. Then ito po ang response natin, Brother Toto. Totoo ba na nung pumasok si Jesus, sa holy place lang siya pumunta, hindi sa Most Holy until 1844? No. Because the Old Testament had two special curtains, which is true naman sa Old Testament. Meron dalawang kortina ang tabernacle. One, the paraket, kung tawagin ay paraket, was really important and dangerous to cross according to Leviticus 16. Itong paraket, ito yung kortina na nasa loob mismo ng sanctuary o tabernacle. Ito yung naghahati, nagdi-divide doon sa holy place at most holy place kung saan nandun ang Ark of the Covenant. Kasi kung wala yung paraket na yon, mamamatay ang sino man na pumasok, maging high priest. So, kaya nga sabi dun sa Leviticus 16:2 sa Hebrew text, the Lord spoke to Moses after the death of the two sons of Aaron, when he drew near before the Lord and died, and the Lord said to Moses, tell Aaron, yan nakahighlight, tell Aaron, your brothers, not to come at any time into the holy place inside the veil before the mercy seat. So, sa Leviticus 16:2, Brother Toto, dito sa verse na ito, interlinear ito ginamit natin. Itong paraket sa Hebrew, ito yung cortina between holy place and most holy place. Sabi nga doon, ito ay cortina na tumatakip kasi hindi nga basta-basta mapapasukan. Kaya nga sa Leviticus 16, may warning ang Panginoon kay Aaron. Sabi niya kay Moses, yung kapatid mo si Aaron, kaya huwag siyang papasok dyan anytime sa holy place. Remember, kung mapapansin mo, Brother Toto, sabi ganon, holy place. It is not the first compartment, but it is also referring to the most holy place kasi andun yung Ark of the Covenant. Pero, bakit ganon? Yung most holy place, nandun ang Ark of the Covenant na natatakpan ng veil, ba't tinawag na holy place? Yan nga po yung tahagya sa Greek. Tahagya. Pero it doesn't mean na ito ay sa holy place lang. Kasi sabi nila, tahagya is plural, so it refers to two places. Ang tanong natin sa mga Adventists, based on this text, bakit ginamit ni Moses yung term na tahagya na plural? Bakit ginamit nito para tukuyin yung isang section lang ng tabernacle, which is the most holy place? Ibig mo sabihin, mga kapatid na Adventists, yung most holy place, kung saan nandun ang Ark of the Covenant, ay meron ding dalawang compartment. Ayun ang problema. So, dyan natin makikita na ang tahagya, ginagamit siya plural in form, pero singular in meaning. Parang Elohim, di ba? Elohim, plural in form, pero singular in meaning. When Elohim created the heavens and earth, di ba? So, hindi ibig sabihin maraming Diyos dahil plural ang Elohim. Maraming Diyos. Isa lang ang Diyos. Kaya sa naging plural, sabi ng ilan, ay plural of majesty. It emphasized a majestic, a glory. So, the same way with holy place, yung tahagya, ginagamit yan, kahit sa singular section ng most holy place, kahit holy place mamaya papakita natin. So, yung argument ng Adventist na tahagya is, ibig sabihin, dalawang form. No, that's wrong. Kaya nga, maraming mga scholars ng Adventist ngayon na alis naman nag-iisip, dinibunk na ito. Pero marami pa mga layman gumagamit nito Ngayon, naririnig ko sa, tahagya, dalawa yan, holy place ang mo, at most holy place. Dito pa lang sa Hebrew, sa Day of Atonement, Leviticus 16. Ang ginamit, actually, sa Hebrew is HaKodesh. Pero it is plural form.
Sa Septuagint, tahagya, nakalagay sa Septuagint, in translation yon ng Hebrew Bible. Yeah. Pero sabi ganon, the place inside the veil. Ang ginamit dito na word sa Hebrew na veil ay ha-paroket. Ha-paroket. So, yung gaya ng ating sinabi, yung word na paroket, it is referring to the curtain na naghahati sa pagitan ng holy place at most holy place ng tabernacle. Maliwanag yan, ano? At yung isa naman, yung word na masa, ay hindi yun dyan ginagamit para dun sa tabernacle, sa gitna ng holy place at holy place. Kundi ito yung ginagamit naman dun sa mga kurtina before the holy place o sa entrance of the tent of meeting. Kaya nakarelate tayo sa Hebrew text, no? Kasi yung Septuagint na translation, minsan hindi consistent sa translation nito. So napakahalaga nung point natin pinag-uusapan, unless na hindi natin maunayan, maliligaw tayo mga kaibigan. Ngayon, puntahan naman natin sa New Testament. May bibigyan akong example mga kaibigan, example sa New Testament, kung saan yung word na Hebrew na paroket, yung ito'y gamitin ng mga New Testament authors. Di ba? Yung mga New Testament writer. Nung kanilang gamitin yung paroket, kasi ang paroket Hebrew, ang sinusulat na Greek. Ang ginamit ng salita sa curtain ay katapetasma. Katapetasma. Para tumukoy. Oo, para tumukoy. Ito'y kortina pa lang pinag-usapan natin, ha. Kortina na nasa pagitan ng holy place at most holy place. Sa Greek ay katapetasma. Katapetasma. The curtain of the temple. Itong verse na ito ay Matthew 27:51. Dinidescribe nito nung after ni Jesus ay mawala ng hininga at binigay niya ng espiritu nung namatay na siya sa cross, ano nangyari dun sa curtain na nasa loob ng sanctuary habang nakabayubay si Kristo sa cross? The curtain of the temple was torn into. Ang ginamit ay katapetasma, equivalent ng paraket sa Hebrew na kortina. Ayan po ang ibig natin sabihin dyan, mga kapatid, mga kaibigan. Now, ano pong point natin? Ang point natin, sa Septuagint o sa Old Testament translation sa Greek ng Old Testament, yung salitang katapetasma ang ginagamit sa kortina para tumukoy doon sa pagitan most holy at most holy. Kaya sa Hebrew, ito may iba pang verses, tulad ng Exodus 26:33, Leviticus 16:2, 12:15, 18:37, yung salitang ginamit ay katapetasma, within the veil. Maliwanag po yan, ha? Pag nabasa niyo yung katapetasma, within the veil, at ang context ay sa loob ng tabernacle, walang ibang meaning yan, kundi yung most holy place. Kaya nga po, dito sa Hebrews 9:6-9, sa ESV, context ito ng pinag-uusapan natin na within the veil. These preparations, having thus been made, the priest go regularly into the first section. Liwanag dito, no? Yung priest, hindi siya high priest, kundi yung under priest. Saan siya nakakapasok? Araw-araw, regularly. Yung sa holy place. First section. Performing the ritual duties. But into the second, only the high priest goes. Itong gusto nating bigyan ng pansin, Brother Toto. Nilinaw dito, mismo sa Book of Hebrews, na pagka high priest na ang pinag-uusapan, ang kanyang ministry at pag-work, ang laging inuugnay ang high priest, hindi sa first section, hindi sa holy place, kundi sa second only. But into the second only the high priest goes, but once a year. Kaya natin sinasabi ito, nasagot kasi natin yung objection number 1, ang tahagya, 2. Ang pinasukan ni Kristo, holy place, most holy place. No. Ang ini-emphasize sa Hebrew, kung papansin nyo dito sa text, yung priest, hindi high priest, si Kristo high priest. Hindi siya priest lang. Sabi dito ang priest,
regularly pumapasok sa first section, yung holy place. But into the second only, hindi inaw nito eh. Only the high priest goes, but he was once a year. Kita nyo? Pagka tinignan natin sa Old Testament, alin yung tinutukoy dito na description? Na ang high priest ay pumapasok sa ikalawang kwarto, o yung most holy place, once a year. It is none other than the Day of Atonement. Mga kaibigan, Day of Atonement. Kaya lang, ang mga scholar ng Adventist, katulad yung BRI, Biblical Research Institute, na gagamitin natin mamaya, nung binasa ko yung buong sagot niya sa objections ng iba sa mga Adventist, never na mention sa kanyang comment na itong Hebrews 9 ay nagtatalakay about Day of Atonement. Ang sabi lang nung kanyang libro ng Biblical Research Institute, ang comparison dyan is between earthly and heavenly lang. Wala nang iba. Yun lang kanilang, yun lang kanilang pandaya. Sabi ko ng pandaya, which is sinasadya talaga. Sa mga scholar nila, kasi mayan sila eh. Kaya babawasan sila ng pera at maalang pakinabang kung hindi nila sasabihin yun. Ano? At kaya, dito, context lang po, mga kaibigan. I pray na itong text na ito ay maging powerful sa inyo. Ang linaw dito. Hindi pumasok si Kristo sa holy place. Sabi nga, kasi dalawa daw. Holy place muna. Hindi ho. Ang pumapasok sa holy place, sa first section, priest lang. Linaw. The priest go regularly into first section, performing. But, into the second, dito pinag-uusapan natin si Jesus. Dito sa second, only the high priest goes. And Jesus Christ is described in the whole book of Hebrew as high priest, hindi priest. Para lang sa first section. Yeah. So dito High po, priest goes. dito po yung distinction doon sa role na si Jesus Christ, hindi siya priest lang. High priest siya. Kasi in the order of Melchizedek pa. Yun nga. Yun ang malinaw. So, bali, dito pa lang may explanation na eh. Hindi ba? Amen. Yung regular na priest goes into the first section. Yes. Paulit-ulit. Actually, ngayon ko lang naintindihan to nung ako'y Adventist, hindi ko, kahit basahin ko yan, parang wala, blankong isip ko. Lakas talaga ng kaawan. Yung pagpasok sa most holy place, once a year lang nakalagay. Yes. Okay. Ngayon, hindi pa maintindihan ito, hindi ko na alam kung sinasadya na lang yun. Oo nga. Kasi nga, andyan naman pala. Sinasadya na lang yun. Yung priest at saka yung high priest, magkaiba ang kanilang pinapasukan. Yung everyday, yung pare, yung priest. Yung samantalang si Christ, hindi na siya dinescribe na priest. High priest siya. High priest siya. At once a year, hindi lang diretsong binanggit yung word na Yom Kippur or Day of Atonement dito sa Hebrew. Pero yung description niya is identical with what is happening. What is going on every year. Yung annual feast na cleansing. Yom Kippur. Ito pa maganda kung bakit, ito rin text na ito, ang pasagot natin, kung bakit mali ang understanding ng mga kaibigan nating Adventist na umakyat si Jesus Christ, pumasok muna siya sa holy place first compartment. Then pag binasa natin itong text na ito, ang buong Hebrew, lumalabas na pag akyat ni Jesus Christ, diretso. Walang holy place doon, kundi most holy place lang. Alam mo kung bakit? Kasi sabi dito sa verse na ito, by this, nung after i-describe yung pagkakaiba ng first section at second section, by this, the Holy Spirit indicates that the way into the holy places, sa heaven to, Tahagya, yung way to the Tahagya, kaya holy places, this is the most holy place, is not yet opened. As long as the first section is still standing. Tanong, ano ba sinisimbolize
nung first section na ito, andito rin sagot naka-bracket, which is ay symbolic for the present age. Nandyan po ang sagot. Ang tinatawag pa ng first section ng sanctuary ay ito pala yung the earthly sanctuary. This is the Yung ceremony. temple sa earth, dun sa The Jerusalem. temple on earth, exactly. Mosaic sanctuary kung tawagin ng ilan. Mosaic sanctuary. Yung pala ang sinisimbolize ng holy place. At kaso sa Adventist, dahil sabi na pag-akit ni Jesus nasa, may holy place sa kanila sa langit. Samantalang sabi ng text, wala sa langit ang holy place. Ang holy place, yung present age. Yung existing Levitical temple. So, the earthly temple. So, ang pagkaintindi ko po sa paliwanag ninyo, kung titingnan yung two compartments, yung first compartment ay yung temple dito sa mundo. Exactly. Kasi sabi The nga tabernacle, dito, the the Holy sanctuary, Spirit indicates that the way to the holy place, yan yung tahagya. Holy places, bakit plural? Holy kasi tahagya. Literal, translation literal, tahagya kasi plural Not Neuter. yet opened as long as the first section is still standing. So, ginamit yung first section. So, kung titignan natin in a graphic illustration, yung temple sa earth, yun yung first section, which is the holy place. And then, kung saan ang presence ni God, yung, kumbaga, kung i-graphic illustration ulit ng sanctuary, yung presence ni God, wala naman, yung, tawag doon, Shekinah glory ni God, andun sa most holy place, tama? Yeah, that's true. So, parang pinalalabas na, at that time, when Jesus was here, yung existing is just the holy place and just kumbaga example, kumbaga symbol. Yeah. The present age. The literal earthly sanctuary. Yun yung tinutukoy dito na first section. Yan yung so, interpretation. Therefore, kung ganon, walang function ang holy place sa langit. Kaya nung si Jesus umakyat sa langit, hindi na kailangan yung holy place kasi sabi nga mismo ng text, Holy Spirit na nagsabi, di ba? The Holy Spirit indicates, hindi yung writer ng author, hindi rin tayo nagsabi. Sinasabi ng Holy Spirit na ang way papunta sa holy place sa langit, sa sanctuary sa langit, hindi pa mabuksan-buksan kasi nakatayo pa yung sinulat itong Hebrew, nakatayo pa yung Jewish temple. Wala pang 70 AD to nung sinulat ng Hebrews, AD 64. Kaya yung sinasabi dito, Brother Toto, ng mga Adventist, kasi ang earthly sanctuary nakapattern sa heaven. So, kung may holy place sa earthly, dapat may holy place din sa heavenly. Kasi kasi parallel daw. Mali po yun. Not necessarily ganon. Kasi nga, sabi dito, yung palang holy place sa Levitical priesthood noon, yung holy place doon, wala pa lang counterpart sa langit ito. Walang counterpart sa langit. No? Yung palang holy place, sabi dito ng Holy Spirit, sa text na binabasa natin, symbol yun ng present Jewish age. Jewish age yan, Jewish age. Diba?